Sa loob ng katedral ng Bicol, kung saan ang amoy ng insenso ay humahalo sa malagkit na init ng hapon, tanging ang boses ng pari ang umaalingaw-ngaw sa bawat sulok na naglalakihang pader. Rosario, tinatanggap mo ba ang tungkulin bilang tunay na ina ng batang ito, na palakihin siya sa landas ng pananampalataya? Opo, Padre. Tinatanggap ko, buong pagmamalaking sagot ni Rosario. Nakasuot siya ng mamahaling puting lace dress, ang kanyang mga braso ay maingat na nakayakap sa sanggol na balot ng telang seda. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang asawang si Arturo, na tila isang haring nagmamasid sa kanyang tagapagmana. Sa pinakadulo ng simbahan, sa likod ng huling hilera ng mga upuan, nakatayo si Magdalena. Ang kanyang kupas na duster ay basang-basa ng pawis, ngunit hindi ang init ang nagpapakirot sa kanyang dibdib. Habang binibigkas ng pari ang pangalan ni Rosario bilang ina ng sanggol, naramdaman ni Magdalena ang isang pamilyar at masakit na sensasyon. Ang kanyang dibdib ay nanunuyo at kumikirot, isang hudyat na ang kanyang gatas ay nagsisimulang dumaloy, handang magpakain sa sanggol na ngayon ay binibinyagan sa ilalim ng ibang pangalan. Kagatlabi si Magdalena habang palihim na itinatago ang mga mansa ng gatas na tumatago sa kanyang manipis na damit. Siya ang nagluwal sa batang iyan. Sa isang maliit at madilim na silid sa kanilang barangay, 3 buwan na ang nakalilipas, si Magdalena ang sumigaw sa sakit, siya ang dumanas ng hapdi ng bawat hilab, at siya ang unang nakaramdam ng mainit na balat ng sanggol sa kanyang dibdib. Ngunit sa harap ng Diyos at ng batas, siya ay isang anino lamang. Isang hamak na nuhosin na binayaran para maging lagusan ng isang pangarap na hinding-hindi magiging kanya. Magdalena, punasan mo ang mga luhang iyan. Kasambahay ka lang dito, bulong ng isang tinig sa kanyang likuran. Si Aling Nena, ang matandang tagapagluto ng mga kapatid niya, ay nakatingin sa kanya ng may halong awa at babala. Tandaan mo ang pinagkasunduan niyo ni Rosario. Ang bata niyan ang magliligtas sa pagsasama nila ni Arturo. Huwag mong sirain ang pagkakataong ito. Tumango si Magdalena. Pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Ginawa niya ito para sa utang na loob. Noong mamatay ang kanilang mga magulang, si Rosario ang nagtrabaho para mapantapos siya bilang midwife. At noong mabalitaan niyang hihiwalayan ni Arturo si Rosario dahil hindi ito makabuo ng anak, ibinigay ni Magdalena ang tanging bagay na mayroon siya, ang kanyang sinapupunan. Isang manghahabi ng buhay para sa kapatid na nagbigay sa kanya ng kinabukasan. Natapos ang seremonya. Ang masayang tugtugin ng organo ay hudyat ng pagtatapos ng binyag. Habang naglalakad ang pamilya palabas, dumaan si Rosario sa tapat ni Magdalena. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa paningin ni Rosario, may halong takot at pagmamakaawa, ngunit agad din itong napalitan ng lamig nang makita ang asawa sa tabi. Nang makalabas ang lahat, naiwan si Magdalena sa tapat ng pinto ng simbahan. Ang hangin mula sa labas ay tila nanunukso, bitbit ang amoy ng ulan. Habang isinasakay ang sanggol sa maranyang sasakyan, mabilis na lumapit si Magdalena. Sa isang iglap, habang abala si Arturo sa pakikipag-usap sa mga ninong, nahawakan ni Magdalena ang maliit na kamay ng sanggol. Anak? Bulong niya, kasing hina ng isang dasal. Hinalikan niya ang dulo ng mga daliri ng bata. Isang lihim na sumpang hinding-hindi mabubura ng anumang dokumento. Ngunit bago pa siya makalayo, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Arturo. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat, walang bakas ng pasasalamat sa babaeng nagdala sa kanyang anak. Anong ginagawa mo, Magdalena? Malamig na tanong ni Arturo. Hinila niya si Magdalena palayo sa sasakyan, sa isang sulok kung saan walang makakakita. Gusto ko lang po siyang makita, Senyor Arturo. Kahit sandali lang. Nakita mo na siya. At narinig mo ang sinabi ng padre. Si Rosario ang ina niya. At ikaw? Ikaw ay walang iba kundi ang babaeng binayaran namin para sa isang serbisyo. Sabi ni Arturo habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Isang makapal na sobre ng pera ang itinapon niya sa paanan ni Magdalena. Kunin mo iyan. Iyan ang huling bayad sa iyo. Umalis ka na sa Bicol, magpakalayo-layo ka. Ayokong makita ng anak ko ang isang maruming midwife na gaya mo na umaaligid sa aming palasyo. Kapag nalaman ng pamilya ko ang katotohanan,
sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Pero senyor, ang pangako ni Rosario, sabi niya, maaari ko pa ring makita ang bata bilang di niya. Ang pangako ni Rosario ay walang silbi kung ako ang masusunod. Putol ni Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Nabili na namin ang pangalan mo, Magdalena. Huwag mong subukang bawiin ang isang bagay na kailanman ay hindi naging iyo sa mata ng papel. Kapag nakita pa kita sa paligid ng anak ko, hinding-hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw. Umalis ang maranyan sasakyan, nag-iwan ng alikabok sa muka ni Magdalena. Nakatayo siya sa gitna ng daan, hawak ang sobreng puno ng pera na tilalason sa kanyang palad. Habang papalayo ang sasakyan, isang biglang takot ang gumapang sa kanyang puso. Nakita niya ang sanggol sa bintana, tila umiiyak, kahit hindi niya naririnig ang boses nito. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Magdalena bilang isang midwife. Ang kulay ng balat ng bata sa ilalim ng sikat ng araw, tila may kakaibang dilaw na hindi normal para sa isang bagong silang. May mali, bulong niya sa sarili. May mali sa dugo ng anak ko. Niyakap ni Magdalena ang kanyang sarili. Ang gatas na tumatagas sa kanyang damit ay malamig na sa kanyang balat. Ang bawat patak nito ay tila isang sumbong ng katarungan. Maaring nabili nila ang kanyang pangalan, ngunit hinding-hindi nila mabibili ang dugong nananalaytay sa pagitan niya at ng batang iyon. Nakatingin si Magdalena sa malaking gate ng mga Villaflor. Ang baka na rehas ay tila mga pangil ng isang halimaw na handang lumamon sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 3 araw, hindi siya nakatulog. Ang sobreng puno ng pera na ibinigay ni Arturo ay nanatiling hindi nabubuksan sa ilalim ng kanyang katre. Para kay Magdalena, bawat sentimo ng perang iyon ay tila uling na nagbabaga, isang kabayaran para sa kanyang pananahimik at pantalikod sa sariling anak. Ngunit hindi ang pera ang nagpabalik sa kanya rito. Ito ay ang mukha ng sanggol sa simbahan. Ang paninilaw ng balat nito at ang matinis na iyak na tanging ang isang bihasang nuhosin lamang ang makakaunawa. Ang instinct ni Magdalena ay sumisigaw, ang senyorito ay hindi maayos ang kalagayan. Magdalena, anong ginagawa mo rito? Di ba't tinalayas ka na ni Senyor Arturo? Bulong ni Aling Nena nang buksan nito ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Aling Nena, pakiusap. Kailangan kong makapasok. Narinig ko sa palengke, hindi raw tumitigil sa pagiyak ang bata. Hindi raw dumedede kay Rosario. Pagsisinungaling ni Magdalena, kahit na ang totoo ay nararamdaman niya ang kirot sa sarili niyang dibdib tuwing sumasapit ang hating gabi, tila tinatawag siya ng kanyang anak. Naku, totoo yan. Nagkakagulo sa loob. Galit na galit si Arturo dahil hindi mapatahimik ni Rosario ang bata. Mukhang may sakit ang maliit na amo, sagot ni Nena na may halong kaba. Eksaktong bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Rosario. Gusot-gusot ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at takot. Nang makita niya si Magdalena, tila nakakita siya ng isang anghel sa gitna ng impyerno. Magdalena! Sigaw ni Rosario. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ng kapatid. Salamat at bumalik ka! Hindi ko na alam ang gagawin. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Kahit anong gawin ko, parang hindi niya ako kinikilala. Rosario, pakalmahin mo ang loob mo. Mahinahong sabi ni Magdalena kahit na ang puso niya ay nagdurugo. Hayaan mong tulungan kita. Magtatrabaho ako rito. Kahit tagalinis, kahit tagalaba, basta hayaan mo akong alagaan ang bata. Pero si Arturo, bigyan ni Rosario, lumingon siya sa loob ng bahay ng may takot. Sasabihin natin na kailangan mo ng bihasang yaya dahil mahina ang katawan mo. Mabilis na sagot ni Magdalena. Rosario, ako lang ang nakakaalam ng sikreto ng batang ito. Ako lang ang makakapagligtas sa iyo sa galit ni Arturo kung hindi tumigil ang bata sa pag-iyak. Pumasok sila sa loob ng dinghe. Ang bawat hakbang ni Magdalena sa marmo na sahig ay tila isang pagtalikod sa kanyang dangal bilang isang malayang babae. Ngayon, siya ay isa na lamang kasambahay sa palasyong siya ang nagbigay ng tagapagmana. Pagpasok sa silid ng sanggol, ang amoy ng mamahaling pabango at aircon ay sumalubong sa kanya. Ngunit mas nanaig ang tunog ng paos na iyak ng sanggol. Mabilis na lumapit si Magdalena. Nang mabuhat niya ang bata, tila tumigil ang mundo.
Ang init ng katawan ng sanggol sa kanyang bisig ay nagpadaloy ng isang kuryente sa kanyang buong pagkatao. Tahan na, mahal ko, narito na si nanay. Bulong niya sa isip, habang maingat na sinusuri ang balat at mata ng bata. Sa isang mahiwagang sandali, tumigil ang sanggol sa pag-iyak. Ang maliliit nitong kamay ay humawak sa daliri ni Magdalena at isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa bata bago ito tuluyang nakatulog. Milagro, bulong ni Rosario na paupo siya sa gilid ng kama sa sobrang ginhawa. Sa iyo lang siya tumigil, Magdalena, dahil alam niya ang tibok ng puso ko, Rosario. Sagot ni Magdalena nang hindi tumitingin sa kapatid. Siyam na buwan niyang pinakinggan ang boses ko. Hindi yon mabubura ng kahit anong gintong duyan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na yabag ng sapatos. Nakatayo sa pintuan si Arturo, ang kanyang muka ay kasing dilim ng gabi. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Malamig na tanong ni Arturo. Lumapit siya at marahas na kinuha ang bata mula sa bisig ni Magdalena. Nagising ang sanggol at muling nagsimulang umiyak ng malakas. Arturo, pakiusap. Siya lang ang nakapagpatahimik sa bata. Pagmamakaawa ni Rosario. Kinuha ko siya bilang bagong yaya. Kailangan natin siya. Tinitigan ni Arturo si Magdalena. Ang kanyang mga mata ay tila ng susuri, naghahanap ng anumang tanda ng pagtataksil sa kanilang usapan. Yaya? Mapait na tawa ni Arturo. Mula sa pagiging midwife, nayon ay tagalinis ka na ng dumi ng anak ko? Ganyan mo ba kailangan ng pera, Magdalena? Kailangan ko po ng trabaho, senyor, sagot ni Magdalena, nakayuko siya upang itago ang naglalabang galit at sakit sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa senyorito. Mabuti, sabi ni Arturo. Ibinalik niya ang umiiyak na bata kay Rosario, ngunit hindi kay Magdalena. Pero tandaan mo ito, kasambahay ka lang dito. Wala kang karapatang humawak sa bata kung hindi namin iniuutos. At kapag narinig ko ang salitang anak o anumang pahiwatig na nakaraan mula sa bibig mo, hindi lang pinto ng bahay na ito ang isasara ko sa iyo. Sisiguraduhin kong sa kalsada ka mamatay. Opo, senyor. Bulong ni Magdalena. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, nakaupo si Magdalena sa maliit na silid ng mga katulong sa likod ng kusina. Ang kanyang dibdib ay muling kumikirot, ang gatas ay tumatagas sa kanyang manipis na uniporme. Sa kabilang dako ng mansyon, narinig niya ang mahinang iyak ng sanggol. Hindi jaundice ang nakita niya kanina. May kakaibang pattern ng mga pasa sa likod ng tenga ng bata, isang senyales na tanging ang mga may dugong Villaflor lamang ang mayroon, ngunit ayon sa alam niya, si Arturo ay hindi Villaflor sa dugo, kundi sa pangalan lamang. Sino ang tunay na ama ng anak ko? Bulong ni Magdalena sa dilim. Isang nakakatakot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng mansyon ng mga Villaflor ay tila sumasabay sa mabigat na tibok ng puso ni Magdalena. Isang linggo na siya sa loob, ngunit ang bawat oras ay tila isang parusa. Habang ang ibang katulong ay abala sa pagpapakintab ng mga mamahaling muebles, si Magdalena ay nakatitig sa itaas, sa silid kung nasaan ang kanyang anak. Magdalena, ano pang tinutunganga mo riyan? Linisin mo na ang mga bote ng gatas ng senyorito, bulyaw ng mayordoma. Opo, aling nena. Mabilis na sagot ni Magdalena. Sa kusina, tinitigan niya ang mga delatang gatas na imported. Alam ni Magdalena, bilang isang midwife, na walang tatalo sa gatas ng ina, lalo na para sa isang sanggol na tila mahina ang resistensya. Ngunit si Rosario ay hinding-hindi magpapasuso. Ayaw nitong masira ang kanyang katawan at higit sa lahat, wala itong gatas na maibibigay dahil hindi naman ito ang tunay na nanganak. Narinig ni Magdalena ang matinis na iyak mula sa nursery. Hindi siya nakatiis. Bitbit ang basahan, nagkunwari siyang maglilinis sa itaas. Pagdating niya sa pinto, nakita niya si Rosario na frustrated na sinusubukang isubo ang bote sa sanggol. Ayaw niyang dumedede. Arturo, tignan mo. Baka may sakit talaga ang batang ito. Inis na sigaw ni Rosario. Nakatayo si Arturo sa gilid,
nakapamulsa. Baka hindi ka lang marunong mag-alaga, Rosario. Simple lang ang pagpapakain. Hindi mo pa magawa ng tama. Sinisisi mo ba ako? Ginagawa ko ang lahat. Padabog na ibinaba ni Rosario ang bata sa kuna at lumabas ng silid, halos mabangga si Magdalena sa pinto. Ikaw, Magdalena, pumasok ka roon. Patigilin mo ang iyak ng batang iyan. Nakakairita na sa tenga. Nang makaalis ang mag-asawa, dahan-dahang pumasok si Magdalena. Sa sandaling buhatin niya ang sanggol, tila huminto ang mundo nito. Ang iyak na kanina ay punong-puno ng galit ay naging mahinang hikbi. Tahan na, maliit kong anghel. Narito na si nanay. Bulong ni Magdalena sa wikang Bicolano, isang malambing na Helena tila isang haplos sa kaluluwa ng bata. Naupo siya sa tumba-tumba sa sulok ng silid. Ang kanyang dibdib ay muling kumikirot, isang hapdi na tanging ang mga inang nagpapasuso lamang ang nakakaalam. Tumingin siya sa pinto, binitawan ang basahan, at dahan-dahang binuksan ang kanyang uniforme. Sa sandaling lumapat ang labi ng sanggol sa kanyang dibdib, naramdaman ni Magdalena ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto ng mga Villaflor. Ito ang pusod na hindi kailanman mapuputol ng anumang gunting. Ang bata ay dumidede ng may kasabikan, tila doon lamang nito natagpuan ang tunay na lakas. Patawarin mo ako, anak, kung kailangan nating magtaguan sa sarili nating tahanan, maluhaluhang sabi ni Magdalena habang hinahaplos ang malambot na buhok ng bata. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Magdalena ang isang malamig na presensya. Tila may nakatingin sa kanya. Mabilis niyang inayos ang kanyang damit at ibinalik ang bata sa kuna, kahit na hindi pa ito tapos dumedede. Lumingon siya at nakita si Arturo na nakatayo sa may bahagyang nakabukas na pinto. Hindi niya alam kung gaano katagal na ito roon. Ang mga mata ni Arturo ay naniningkit, nang susuri sa bawat kilos ni Magdalena. Mabilis mo siyang napatahimik, Magdalena, sabi ni Arturo, habang dahan-dahang naglalakad papasok. Lumapit siya sa kuna at tinignan ang labi ng sanggol na may bahid pa ng gatas. Sanay po ako sa mga bata, senyor. Sagot ni Magdalena, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Sanay? O may kakaiba kang ginagawa? Kinuha ni Arturo ang isang bote ng gatas na puno pa sa lamesa. Hindi nabawasan ang gatas sa bote, pero busog ang anak ko. At bakit? Bakit amoy gatas sa uniforme mo, Magdalena? Yumuko si Magdalena, ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Natapon po siguro habang naghuhugas ako, senyor. Lumapit si Arturo sa kanya. Kasing lapit na nararamdaman na ni Magdalena ang mainit nitong hininga. Huwag mo akong subukan, Magdalena. Alam ko ang laro niyo ni Rosario. Pero tandaan mo ito, ang batang yan ay Villaflor. Ang bawat patak ng dugo niya, ang bawat hininga niya, ay pag-aari ko. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang nagluwal sa kanya, may karapatan ka ng lagpasan ang hangganan mo. Hinawakan ni Arturo ang pangga ni Magdalena. Sapat lang para mapatingin ito sa kanya ng diretso. Isang beses ko pang mahuli na lumalampas ka sa tungkulin mo bilang katulong, sisiguraduhin kong hindi lang gatas ang mawawala sa iyo. Kukunin ko ang lahat, pati na ang buhay na ibinigay mo sa kanya. Binitawan ni Arturo si Magdalena at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Naiwan si Magdalena na nanginginig. Ang kanyang dibdib ay mas kumikirot na yon. Hindi dahil sa gatas, kundi dahil sa takot. Habang nakatingin sa natutulog na anak, isang panibagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi lang niya kailangang alagaan ang bata, kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago ni Arturo. Dahil ang pattern ng mga pasa na nakita niya noong isang araw, nagsisimula ng kumalat sa likod ng leeg ng bata. Hindi ka papabayaan ni nanay, anak. Kahit anong mangyari. Sumpa ni Magdalena sa dilim, hating gabi. Ang mansyon ng mga Villaflor ay balot ng isang nakabibining katahimikan, tanging ang malakas na paghampas ng ulan sa mga bintanang salamin ang naririnig. Ngunit sa maliit na silid ni Magdalena, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang tibok. Bilang isang nuhosing,
Ang kanyang pandinig ay sadyang nakapako sa bawat tunog na nanggagaling sa silid ng sanggol sa itaas. Biglang isang matinis at paos na iyak ang bumasag sa gabi. Hindi ito ang karaniwang iyak ng gutom. Ito ay iyak ng sakit, isang iyak na humihingi ng tulong. Hindi na nag-isip si Magdalena. Nilagpasan niya ang lahat ng babala ni Arturo. Mabilis siyang umakyat sa hagdan, ang kanyang mga paa ay walang sapin sa malamig na marmol. Pagdating niya sa nursery, bumukas ang pinto at lumabas si Rosario, nanginginig ang mga kamay at namumutla ang muka. Magdalena, tulungan mo ako. Ang anak ko, hindi siya makahinga. Hysterical na sigaw ni Rosario. Pumasok si Magdalena at halos tumigil ang kanyang mundo sa nakita. Ang sanggol ay nasa loob ng kuna, ang maliliit nitong labi ay kulay asul, at ang kanyang dibdib ay mabilis na humihingal ngunit tila walang hanging pumasok. Ang Blue Baby Syndrome, isang salitang kinatatakutan ng bawat midwife. Tumabi ka, Rosario! Bulyaw ni Magdalena. Wala na ang kasambahay. Ang propesyonal na nuhosing ang nanaig. Mabilis niyang binuhat ang sanggol. Ang balat nito ay kasing init ng baga. Inihiga niya ang bata sa kanyang bisig nang nakadapa ng bahagya at mainat na tinapik ang likod nito habang sinusuri ang daloy ng hangin. Kumuha siya ng isang malinis na tela at binasa ng maligamgam na tubig upang punasan ang katawan ng bata na tila nangingisay sa lagnat. Tumawag ka ng ambulansya, Rosario! Na yun din! Utos ni Magdalena habang patuloy na ginagawa ang chest compressions sa maliit na katawan ng sanggol. Pumasok si Arturo sa silid. Gulo-gulo ang buhok at bakas ang gulat sa mukha. Ano nangyayari rito? Bakit hawak ng katulong ang anak ko? Arturo, mamatay ang bata! Hindi siya makahinga! Hagulgol ni Rosario. Lalapit sana si Arturo upang agawin ang bata, ngunit tinitigan siya ni Magdalena na may matinding autoridad. Kung gusto mong mabuhay ang batang ito, lumayo ka, Arturo. Ang init niya ay hindi normal, at ang kanyang oxygen ay bumabagsak. Sa loob ng ilang minuto na tila isang kawalang hanggan, nakipagbuno si Magdalena sa kamatayan. Bawat iyak ng sanggol na muling bumabalit ay tila isang himala. Unti-unting nagkulay rosas ang mga labi ng bata at naging mas regular ang paghinga nito, bagaman nananatili ang mataas na lagnat. Nang dumating ang medical team ng pamilya sa mansyon, dinala agad ang bata sa isang portable incubator. Habang sinusuri ng mga doktor ang sanggol, nanatili si Magdalena sa sulok, hinihingal at naninginig ang mga kamay na basang-basa ng pawis at luha. Stable na ang bata, pero kailangan siyang dalhin sa ospital para sa mga test, sabi ng doktor. Magdalena, tama ang ginawa mong first aid. Kung hindi dahil sa iyo, maaring nagkaroon na siya ng brain damage dahil sa kakulangan ng oxygen. Nakahinga ng maluwag si Rosario at Arturo. Ngunit si Magdalena ay may napansing kakaiba habang binibihisan ng doktor ang bata. Ang mga pasa sa likod ng tenga at leeg ng sanggol na nakita niya noong nakaraang araw ay lalong naging matingkad. At may isang bagay na lalong nagpabagabag sa kanya. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng nursery, nakita niya ang hugis ng mga daliri at kuko ng sanggol, isang genetic trait na tinatawag na clubbing, na karaniwan sa mga batang may malubhang sakit sa puso. Doktor! Singit ni Magdalena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang pamilya po ba ni Senyor Arturo o Senyora Rosario ay may kasaysayan ng congenital heart disease? O baka po may RH incompatibility? Natigilan ng doktor at tumingin sa mag-asawa. Wala kaming alam na ganoong sakit sa pamilya namin. Mabilis na sagot ni Arturo, bagaman tila may kung anong takot na dumaan sa kanyang mga mata. Bakit mo itinatanong yan, Magdalena? Katulong ka lang dito, huwag kang magmagaling. Nuhosing po ako, senyor. Alam ko ang mga senyales. Matapang na sagot ni Magdalena. Ang sakit ng batang ito ay hindi nakuha sa hangin. Ito ay nasa dugo. At kung wala sa inyong dalawa ang pinagmulan nito, ibig sabihin? Manahimik ka, sigaw ni Arturo. Umalis ka na rito. Rosario, ihanda ang mga gamit, sasama tayo sa ospital. Nang mailabas na ang sanggol at makaalis ang sasakyan, naiwan si Magdalena sa gitna ng nursery. Ang amoy ng gatas at gamot ay nananatili sa hangin.
Lumapit siya sa basurahan at nakita ang isang itinapong packaging ng gamot na ginamit ni Rosario bago siya dumating. Isang fertility drug na hindi kailanman inireseta sa kanila. Kinuha ni Magdalena ang kanyang lumang notebook na mga delivery records sa barangay. Tiningnan niya ang mga petsa ng kanyang pabubuntis at ang mga petsa ng check-up ni Rosario sa isang pribadong klinika sa Manila. May isang bagay na hindi tumutugma. Ang foetay na inilagay sa kanya ay dapat na galing kay Rosario at Arturo, ngunit ang mga sintomas ng bata ay nagtuturo sa isang bihirang genetic defect na tanging sa isang partikular na etnikong grupo lamang matatagpuan. Isang grupong hindi kinabibilangan ni Rosario o Arturo. Pinaglaruan niyo ang buhay ng anak ko. Bulong ni Magdalena sa dilim, habang ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Rosario, Arturo, anong ginawa niyo sa loob ng klinikang iyon? Isang nakakangilabot na hinala ang nabuo sa kanya. Ang bata sa ospital ay maaring hindi bunga ng pag-ibig o ng agham para sa pamilya Villaflor, kundi isang biktima ng isang madilim na eksperimento o isang malaking pagkakamali na pilit nilang itinatago. Ang amoy ng alkohol at malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal kay Magdalena habang nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng hallway. Bilang isang katulong, wala siyang karapatang maupo sa tabi ni Rosario at Arturo sa loob ng pribadong waiting lounge. Ngunit ang bawat ungol ng makina mula sa loob ng Pediatric Intensive Care Unit, PICU, ay tila humihiwa sa kanyang sariling balat. Rosario, kumalma ka. Pera magpapatakbo sa ospital na ito. Makukuha ng anak ko ang pinakamagaling na doktor, mayabang na sabi ni Arturo, bagaman bakas ang pangininig sa kanyang boses habang humihitit ng sigarilyo sa labas ng bintana. Arturo, paano kung hanapin nila ang medical records ko noong ipinanganak siya? Bulong ni Rosario, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Paano kung malaman nila na si Magdalena ang nanganak at hindi ako? Ang hiya na idudulot nito sa pamilya mo. Manahimik ka. Binayaran ko na ang lahat sa barangay. Ang papel ay papel, at ang sabi sa papel, ikaw ang ina, sagot ni Arturo nang may kasamang pagbabanta. Hindi nagtagal, lumabas ang isang doktor, seryoso ang muka at hawak ang isang clipboard. Mabilis na tumayo ang mag-asawa, at palihim ding lumapit si Magdalena, sapat lang para marinig ang bawat salita. Mr. and Mrs. Villaflor, stable na ang baby, pero may malaking problema, panimula ng doktor. Ang inyong anak ay may severe anemia dahil sa kanyang kondisyon sa puso. Kailangan niya ng agarang blood transfusion. Pero ang blood type ng bata ay napakabihira, siya ay type O negative. O negative? Tanong ni Rosario. Ano ang ibig sabihin yan? Kailangan natin ng donor na kamag-anak para sa mas ligtas na pagsasalin. Mr. Villaflor, Mrs. Villaflor, kailangan naming kunin ang blood type ninyong dalawa ngayon din. Paliwanag ng doktor. Doon ay tila binuhusan ng malamig na tubig si Rosario. Napatingin siya kay Magdalena. Alam ni Rosario na siya ay type AB at si Arturo ay type A. Sa batas ng medisina, imposibleng magkaroon sila ng anak na type O. Doktor, kailangan po ba talaga? Nautal na tanong ni Rosario. Ngayon din, Mrs. Villaflor. Buhay ng anak niyo ang nakataya, madiin na sabi ng doktor. Dinala ang mag-asawa sa laboratorio. Habang naghihintay, naupo si Magdalena sa sahig ng koridor, niyayakap ang kanyang mga tuhod. Alam niya ang sarili niyang blood type, siya ay type O. Ito ang huling katibayan na siya ang tunay na ina, ngunit habang nagdarasal siya na sana ay siya na lang ang kunin, isang mas malalim na palaisipan ang bumabagabag sa kanya. Isang oras ang lumipas. Lumabas ang doktor mula sa laboratorio, ang kanyang muka ay hindi na lang seryoso, kundi punong-puno ng pagkalito. May mali sa mga records ninyo, sabi ng doktor habang tinitignan ang mag-asawa na tila mga kriminal. Mrs. Villaflor, ang blood type mo ay AB. Mr. Villaflor, ikaw ay A. Ayon sa genetics, hinding-hindi ninyo magiging biological na anak ang batang ito. Kahit pa sabihing nagkaroon ng mutation, ang DNA markers na nakita namin sa initial screening ng bata ay hindi tumutugma sa inyong dalawa. Anong ibig mo sabihin, Doc? Galit na tanong ni Arturo. Inaakusahan mo ba ang asawa ko na ng galiwa? Hindi, Mr. Villaflor. Ang sinasabi ko ay mas malalim. Kahit ang ovum na ginamit sa IVF process, kung totoo man kay Mrs. Rosario iyon,
ay hindi tumutugma sa genetic signature ng sanggol. Ang batang ito ay walang biological connection sa inyong dalawa. Tila gumuho ang kisame ng ospital kay Magdalena. Ang foytay na inilagay sa kanyang sinapupunan ay dapat na galing kay Rosario. Iyon ang usapan. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang sakripisyong ito. Ngunit kung hindi ito kay Rosario, kanino ang foytay na ipinasok sa kanya? Mabilis na lumapit si Magdalena, nakalimutan ang kanyang posisyon bilang katulong. Doktor! Ako po ang donor. Type O po ako. Magdalena? Bumalik ka sa sulok mo. Sigaw ni Arturo, susugurin sana ang midwife. Ngunit hinarangan siya ng doktor. Hayaan mo siya, Mr. Villaflor. Kung type O siya, siya ang tanging makapagliligtas sa bata ngayon, sabi ng doktor. At kailangan nating mag-usap tungkol sa klinikang pinagdaanan niyo. Mukhang may nangyaring malaking anomalya sa pagtrato sa mga foytay. Habang nakahiga si Magdalena sa stretcher, pinapanood ang kanyang dugo na dumadaloy patungo sa bag na ibibigay sa kanyang anak, naramdaman niya ang isang matinding takot. Hindi lang pala ang kanyang pangalan ang ninakaw. Ang kanyang buong pagkatao at ang pagkatao ng kanyang anak ay biktima ng isang madilim na laro ng mga mayayaman at makapangyarihan. Anak. Bulong ni Magdalena sa kanyang isip habang nanalabo ang kanyang paningin. Sino ka ba talaga? At kaninong buhay ang pilit nilang ipinapasan sa iyo? Cliffhanger. Habang kinukuha ang dugo ni Magdalena, isang nurse ang pumasok at bumulong sa doktor. Dok, may tumatawag mula sa fertility clinic sa Manila. Sinasabi nilang huwag ituloy ang DNA confirmation dahil nagkaroon daw ng technical error sa kanilang database. Napatingin si Magdalena kay Arturo. Nakita niya itong may kausap sa telpono, ang mukha ay puno ng pawis at ang mga mata ay nanlilisik sa takot. Alam ni Arturo. Alam niya ang lahat mula pa noong una. Sa loob ng maliit na recovery room ng ospital, ang bawat patak ng dextrose ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan. Maputla si Magdalena, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling gising. Sa kanyang mga ugat, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan, ang kanyang dugo ay nasa loob na ng katawan ng sanggol. Ang pusod na pinutol noong binyag ay muling idinugtong ng agham. Kailangan mong uminom ng juice, Magdalena. Marami kang dugong nawala, isang malumanay na boses ang pumuto sa kanyang pag-iisip. Tumingin si Magdalena sa lalaking naka-white gown na pumasok. Hindi ito ang pamilyar na doktor ng mga Villaflor. Mas bata ito, may matatalas na mata ngunit may bakas ng kalungkutan. Dr. Gabriel. Salamat, Doc, bulong ni Magdalena. Kumusta po ang senyorito? Tinanggap ba ng katawan niya ang dugo ko? Naupo si Gabriel sa tabi ng kanyang kama, tinitiyak na walang nakikinig sa labas. Ang bata ay lumalaban. Pero Magdalena, hindi lang tungkol sa blood transfusion ang ipinunta ko rito. Alam kong ikaw ang luhosi na nagluwal sa kanya, at alam ko rin ang lihim ninyo ni Rosario. Nanigas si Magdalena. Ano pong ibig ninyong sabihin? Inilabas ni Gabriel ang isang asul na folder na may logo ng St. Jude Fertility Clinic, ang klinikang pag-aari ng kanyang ama, kung saan dumaan sina Rosario at Arturo. Ako ang tumitingin sa database ng tatay ko, Magdalena. Kailangan mong malaman ang totoo bago katuluyang patahimikin ni Arturo, seryosong sabi ni Gabriel. Noong araw na isagawa ang IVF para kay Rosario, ang kanyang mga ovum o itlog ay napatunayang non-viable o patay na, hindi ito maaring mabuo. Paano? Sabi nila Rosario, maayos ang lahat. Gulat na sabi ni Magdalena, iyon ang pinaniwala sa inyo. Pero para hindi masira ang reputasyon ng klinika, at para hindi mawala ang malaking bayad ni Arturo, gumawa sila ng isang anomalya. Pagpapatuloy ni Gabriel habang ipinapakita ang isang lab report. Pinalitan nila ang foytay ni Rosario na isang anonymous donor embryo. Ang foytay na ipinasok sa sinapupunan mo, Magdalena, ay hindi galing sa iyong kapatid. At ang lalong masakit, hindi rin ito galing kay Arturo. Napatakip ng bibig si Magdalena. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang sakit ng panganganak, at ang pagtiis sa hiya ay para sa isang batang inakala niyang dugo ng kanyang kapatid. Pero ang bata ay isang estranghero.
Ibig sabihin, ang batang iyon ay walang biological na magulang sa bahay na iyon? Wala. Ang sanggol na yan ay bunga ng isang ilegal na eksperimento para mapataas ang success rate ng klinika, paliwanag ni Gabriel. At ang sakit ng bata? Iyon ay isang genetic defect na galing sa anonymous donor. Alam ni Arturo ang tungkol dito, Magdalena? Kaya ganoon na lamang ang takot niya nang malaman na type O negative ang bata. Takot siyang mabunyad na hindi siya ang ama, at mas takot siyang malaman ni Rosario na niloko rin siya ng sarili niyang asawa. Humagulgol si Magdalena. Ang kanya mga balikat ay nayayanig sa tinde ng galit at awa. Ninakaw nila ang lahat. Ninakaw nila ang pangalan ko, ang pagkatao ng bata, pati ang katotohanan kay Rosario. Magdalena, tutulungan kita. Sabi ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ng midwife. Galit ako sa tatay ko at sa paraan niya ng paglalaro sa buhay ng tao. Gagamitin natin ang ebidensyang ito. Pero kailangan mong mag-ingat. Sa oras na malaman ni Arturo na hawak mo ang katotohanan, hindi na lang pera ang itatapon niya sa iyo, baka kamatayan na. Hindi ako natatakot mamatay, Doc. Sabi ni Magdalena habang pinapahid ang kanyang luha, ang kanyang mga mata ay nagningingas na nayon ng determinasyon. Natatakot ako na ang anak ko, dahil anak ko siya, ako ang nagbigay sa kanya ng buhay at dugo, ay lumaki sa piling ng isang demonyang gaya ni Arturo. Sa labas ng pinto, narinig nila ang malakas na boses ni Arturo na nakikipagtalo sa mga nurse. Gusto ko nang ilabas ang bata, na yun din, ililipat namin siya sa ibang ospital. Tumingin si Magdalena kay Gabriel. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Itago mo ang mga papel na yan, Doc, bulong ni Magdalena. Hayaan mo silang isipin na kontrolado pa rin nila ang laro. Pero sa susunod na humawak ako sa anak ko, sisiguraduhin kong ang katotohanan ang mapapalaya sa amin. Golden moment. Paglabas ni Gabriel, pumasok si Rosario sa silid. Tumingin si Magdalena sa kanyang kapatid. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, takot na mawala ang asawa, takot sa sasabihin ng ibang tao. Naramdaman ni Magdalena ang matinding habag. Ang kapatid niyang inakala niyang traidor ay isa rin palang biktima. Magdalena, salamat sa dugo mo, bulong ni Rosario. Rosario, tawag ni Magdalena, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal. Yakapin mo ang bata hindi dahil Villaflor siya. Yakapin mo siya dahil siya lang ang kaisa-isang totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa atin. Naiwang tulala si Rosario, hindi alam ang ibig sabihin ng kapatid. Samantala, sa labas ng bintana, ang bulkang mayon ay natatakpan ng makapal na ulap, tila isang babala ng paparating na pagsabog. Sa loob ng malalamig na pasilyo ng ospital, ang tunog ng taho ng sapatos ni Arturo ay tila mga martilyong pumupukpok sa kabaong ng katotohanan. Hawak niya ang mga papeles ng discharge, handang ilabas ang sanggol bago pa makakuha ng mas malalim na ebidensya ang mga doktor tungkol sa tunay na pinagmulan ng bata. Arturo, sandali! Sabi ng doktor, kailangan pa ng bata ng mga test. Masyado pang maaga para iuwi siya, pagmamakaawa ni Rosario, habang pilit na humahabol sa asawa. Manahimik ka, Rosario! Ililipat natin siya sa klinika ni Dr. Mendoza. Mas pribado roon. Ayokong pinagpipiyastahan ng mga doktor dito ang dumi ng pamilya ko, bulyaw ni Arturo. Ngunit bago pa sila makarating sa elevator, isang figura ang humarang sa kanilang daan. Hindi ito ang nakayukong Magdalena na nakasanayan nilang makita. Nakatayo siya ng tuwid, ang puting uniporme ng yaya ay tila na ding isang baluti ng katarungan. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Dr. Gabriel, hawak ang isang makapal na folder. Senyor Arturo, huwag ninyong ituloy ang balak ninyo, malamig na sabi ni Magdalena. Magdalena? Ang lakas ng loob mong harangan ako. Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong kaladkiring kita palabas ng ospital na ito, sigaw ni Arturo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi ako aalis, Arturo, at hinding-hindi mo ilalabas ang batang yan hanggat hindi nasisigurong ligtas ang kanyang buhay, sagot ni Magdalena. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, pero may bigat na nagpatahimik sa paligid. At sino ka para diktahan ako? Kasambahay ka lang? Binyayaran kita para sa sinapupunan mo, hindi para sa opinyon mo.
Lumapit si Magdalena, kasing lapit na tanging si Arturo lang ang makakarinig ng kanyang susunod na sasabihin. Ang binayaran ninyo ay isang kasinungalingan, Arturo? Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang foy tie na ipinasok sa akin ay hindi kay Rosario. At alam ko rin na hindi ikaw ang ama ng batang yan. Tila tumigil ang paghinga ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at gulat. Tumingin siya kay Dr. Gabriel, na tumango bilang kumpirmasyon na hawak nila ang mga dokumento mula sa St. Jude Fertility Clinic. Anong kalokohan ito? Nautal na tanong ni Arturo. Hindi ito kalokohan. Ito ang katotohanang itinatago mo pati sa sarili mong asawa, pagpapatuloy ni Magdalena, sa pagkakataong ito ay narinig na rin ni Rosario. Ang bata ay biktima ng anomalya ng klinika, at ngayon, dahil sa kanyang defect, gusto mo siyang itapon sa isang pribadong klinika para doon na lang hayaang mamatay at mawala ang ebidensya? Hindi ko hahayaan iyon. Magdalena, anong sinasabi mo? Tanong ni Rosario, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Rosario, niloko ka ng asawa mo. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon. Baling ni Magdalena sa kapatid, ang mahalaga ay ang bata. Kailangan niya ng bone marrow transplant at mamahaling gamot. At si Arturo ang magbabayad ng lahat ng yon. Hinarap muli ni Magdalena si Arturo. Pirmahan mo ang lahat ng kailangan para sa operasyon ng bata dito sa ospital na ito. Ibigay mo ang lahat ng perang kailangan para mabuhay siya. Kung hindi, ibibigay ni Dr. Gabriel ang mga dokumentong ito sa media at sa board ng pamilya ninyo. Isipin mo, Arturo, anong mangyayari sa inheritance mo kapag nalaman ng pamilya mo na ang tagapagmana na ipinagmamalaki mo ay walang kinalaman sa dugo ninyo? Naninig ang panga ni Arturo sa tindi ng poot, pero alam niyang talo siya. Ang hiya at ang takot na mawala ang kanyang yaman ay mas matimbang kaysa sa kanyang pride. Binablackmail mo ba ako, Magdalena? Hindi. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ng anak ko na mabuhay, deklara ni Magdalena. Maaring ninakaw ninyo ang pangalan ko sa kanyang birth certificate. Maaring hindi sa akin ang foy tie na yon. Pero pakinggan mo ito ng mabuti, Arturo, sa loob ng 9 na buwan, ako ang nagbigay sa kanya ng dugo, ng init, at ng buhay. Ang bawat tibok ng puso niya ay galing sa akin. Siya ay anak ko sa harap ng langit, at hindi ko hahayaang mamatay siya dahil lang sa kasakiman mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, yumuko si Arturo. Ang discharge papers ay nalagas sa kanyang kamay. Gawin niyo ang lahat ng kailangan. Bulong ni Arturo, bago mabilis na tumalikod at nadlakad palayo, iniwan ang kanyang asawa at ang midwife sa gitna ng hallway. Napaupo si Rosario sa sahig, humahagulgol. Nilapitan siya ni Magdalena at maingat na inalalayan. Bakit, Magdalena? Bakit nangyayari ito? Hikbi ni Rosario. Dahil ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas, Rosario. Sagot ni Magdalena. Ngunit huwag kang mag-alala, ililigtas natin ang bata, at sa pagkakataong ito, wala nang lihim na makakasira sa atin. Tiyang tamnoy-tam, sa loob-loob ni Magdalena, naramdaman niya ang isang uri ng katarungan. Hindi niya kailangang maging legal na ina para magkaroon ng kapangyarihang protektahan ang bata. Ang kanyang pagiging hosin at ang kanyang pag-ibig ang kanyang naging sandata. Cliffhanger. Habang inaasikaso ang operasyon ng bata, lumapit si Dr. Gabriel kay Magdalena. Magdalena, may isa pa akong nadiskubre. Ang anonymous donor ng foy tie, may record ang klinika kung sino siya. At sa tingin ko, mas mabuting hindi mo muna malaman kung sino ang totoong ina ng bata. Nanigas si Magdalena. May isa pang babae sa likod ng lahat ng ito. Sa labas ng ospital, ang anino ng bulkang Mayon ay unti-unting nababalot ng kulay ube at kahel habang lumulubog ang araw. Ang bulkang Mayon, isang perpektong simbolo ng kagandahan ng Bicol, ngunit sa ilalim nito ay may nagbabagang ang apoy na handang sumabog. Parang ang pamilya Villaflor. Nakaupo si Rosario sa isang bangko sa hardin ng ospital. Ang kanyang mga mata ay tulala, nakatitig sa kawalan. Ang lahat ng kanyang binuong mundo, ang kanyang karangyaan, ang kanyang dangal bilang asawa ni Arturo, at ang kanyang pagkatao bilang ina, ay nagkapira-piraso sa loob lamang ng isang gabi. Rosario. Mahinang tawag ni Magdalena habang papalapit,
Bitbit ang isang basong tubig. Hindi gumalaw si Rosario. Magdalena, tinatawanan mo ba ako sa loob-loob mo, na ang kapatid mong akala mo ay Reyna, ay isa palang malaking hangal? Isang babaeng nagnakaw ng anak ng iba, at sa huli ay ninakawan din ng katotohanan. Naupo si Magdalena sa tabi ng kanyang kapatid. Hindi kita tinatawanan, Rosario. Nasasaktan ako para sa iyo, dahil ang sakit mo ay sakit ko rin. Magkadugtong ang pusod nating dalawa, tandaan mo yan. Pusod? Tawa ni Rosario nang may halong pait. Anong pusod? Sabi ni Dr. Gabriel, hindi ko man lang kaano-ano ang batan iyon. Si Arturo, ang asawang inakala kong mahal ako, ay handa akong lukuhin at gawing instrumento sa kanyang mga eksperimento para lang sa mana. At ang bata ay biktima ng lahat ng ito. Humagulgol si Rosario, ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Magdalena, wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao. Ang hiya na ito ay papatay sa akin. Sasabihin nila, baog na ako, baliw pa. Hinawakan ni Magdalena ang mga kamay ni Rosario ng mahigpit. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Isipin mo ang bata. Rosario, nung bitbit mo siya sa simbahan, nung binibinyadan siya, anong naramdaman mo? Hindi ba't naramdaman mo ang pagmamahal na higit pa sa anumang dokumento? Tumango si Rosario, habang pinapahid ang kanyang mga luha. Mahal ko siya, Magdalena. Kahit hindi siya galing sa itlog ko, kahit hindi siya Villaflor. Siya ang tanging nagbigay sa akin ng liwanag sa madilim na bahay na iyon. Iyon ang mahalaga, sabi ni Magdalena. Hindi ang kung kaninong foytay ang ginamit. Ang pagiging ina ay hindi natatapos sa pangangana. Nagsisimula ito sa desisyong protektahan ang bata kahit anong mangyari. Nung dinala ko siya sa sinapupunan ko, ginawa ko yon para sa iyo. Pero ngayon, kailangan nating gawin ito para sa kanya. Tumingin si Rosario kay Magdalena, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Anong gagawin natin? Si Arturo, hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napapatahimik. Lalaban tayo, deklara ni Magdalena. Magkasama nating palalakihin ang bata. Hindi mo kailangang mag-isa, Rosario. Pagsisihan man natin ang mga maling desisyon sa simula, maari nating itama ang dulo. Hindi na ako yaya mo, at hindi ka na senyorita ko. Tayo ay dalawang ina na nagmamahal sa iisang anghel. Golden moment, sabay na tumayo ang magkapatid. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng nagbabantang ganda ng bulkang mayon, sabay silang lumuhod at nanalangin. Hindi sila nagdarasal para sa yaman o para sa dangal, kundi para sa buhay ng sanggol na nasa loob ng ICU. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na naghihiwalay sa kanila, ang yaman, ang hiya, ang selos, ay tuluyang gumuho. Patawarin mo ako, Magdalena? Bulong ni Rosario habang nakayuko. Sa lahat ng pang-aalipusta ko sa iyo, pinatawad na kita bago ka pa humingi, Rosario. Sagot ni Magdalena habang inaalalayan ang kapatid na tumayo. Ngunit sa likod ng mga puno ng hardin, may isang aninong nakamasid. Si Arturo. Hawak niya ang kanyang telepono, may kinakausap na tila isang tauhan mula sa klinikang St. Jude. Gawin mo na ang plano, malamig na utos ni Arturo. Kung hindi natin makuha ang bata, walang makakakuha sa kanya. At siguraduhin mong kasama ang dalawang babaeng yan sa mawawala. Hindi maari! Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Ang hiyaw ni Rosario ay umalingaw-ngaw sa buong PICU, bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang incubator na kanina lang ay kinalalagyan ng sanggol, ay wala ng laman kundi ang kumot na may tatak ng ospital. Ang mga monitor na nagbabantay sa tibok ng puso ng bata ay naglalabas na lamang ng isang mahaba at nakakabinging beep. Isang tunog ng kawalan. Ma'am, may pumasok na lalaking naka-scrubs. Akala namin ay dinala sa laboratorio para sa test. Paliwanag ng isang nurse na nanginginig sa takot. Nanigas si Magdalena, hindi siya sumigaw, pero ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Bilang isang midwife, alam niya ang bawat sulok ng ospital na ito. Alam niya na ang bawat paggalaw ng pasyente ay dapat may pirmadong order. At higit sa lahat, alam niya kung sino ang may sapat na kapangyarihan para duhin ito.
Arturo, bulong ni Magdalena. Eksaktong bumukas ang pinto ng hallway at pumasok si Arturo, kasama ang 2 pulis at ang security chief ng ospital. Ngunit sa halip na mukha ng isang nag-aalalang ama, ang kanyang mukha ay puno ng pait at mapag-akusang tingin. Nasaan ang anak ko, Magdalena? Sigaw ni Arturo, itinuro niya ang midwife sa harap ng mga pulis. Officer, siya. Siya ang kumuha sa bata. Hindi niya matanggap na katulong lang siya, nahuhumaling siya sa anak ko dahil siya ang nanganak dito. Ano? Arturo, anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Rosario. Kasama ko si Magdalena sa hardin kanina. Huwag kang magpaloko sa kanya, Rosario. Ginagamit niya ang pagiging magkapatid niyo para manipulahin ka. Bulyaw ni Arturo. Nakita ng security camera ang isang babaeng nakauniporme ng yaya na lumabas sa likod ng gusali. Magdalena, nasaan ang anak ko? Saan mo siya itinago? Nagsisinungaling ka, Arturo. Sigaw ni Magdalena, humarap siya sa mga pulis. Si Arturo ang may balak ilayo ang bata dahil takot siya mabunyag ang anomalaya sa dugo ng anak ko. Siya ang nag-utos sa peking doktor. Officer, tignan niyo ang gamit niya. Utos ni Arturo. Mabilis na hinalugog ng security ang locker ni Magdalena sa staff room. Doon, tumambad ang isang bundle ng pera, ang sobrang ibinigay ni Arturo sa simbahan, at ang peking birth certificate na may sulat kamay na pangalan ni Magdalena bilang ina. Hindi sa akin ang mga yan. Itinanim yan dyan. Depensa ni Magdalena, pero binitbit na siya ng mga pulis sa magkabilang braso. Magdalena Santos, inaaresto ka namin sa kasong kidnapping at child abuse, sabi ng pulis. Rosario, maniwala ka sa akin. Pagsusumamo ni Magdalena habang hinihila siya palayo. Kapag nakuha ni Arturo ang bata, hinding-hindi na natin siya makikita. Itatago niya ang bata sa St. Jude Clinic para burahin ang ebidensya. Tumingin si Rosario kay Arturo pagkatapos ay kay Magdalena. Sa sandaling iyon, nakita ni Rosario ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang asawa. Doon siya natahuhan. Bitawan niyo siya. Sigaw ni Rosario, pero binaliwala siya ni Arturo at hinila siya palayo. Habang hinihila sa madilim na pasilyo patungo sa police car, napansin ni Magdalena ang isang puting van na mabilis na lumabas sa kabilang gate ng ospital. Sa gilid ng van, may maliit na sticker ng oxygen supply unit. Isang unit na alam ni Magdalena na hindi ginagamit sa ganitong oras. At nakita niya ang driver, ang lalaking nakascrub sa PICU kanina. Ang bata. Bulong ni Magdalena. Ginamit ni Magdalena ang kanyang kaalaman sa depensa. Sa isang mabilis na pagkilos, sinipa niya ang tuhod ng pulis na humahawak sa kanya at itinulak ang isa pa. Hindi siya tatakbo para takasan ng batas, tatakbo siya para sundan ang buhay ng kanyang anak. Tumalon si Magdalena sa isang nakaparadang tricycle sa labas. Kuya, sundan mo ang puting van na iyon, bilisan mo. Hoy, huminto ka! Sigaw ng mga pulis, nagsimula silang magpaputok sa hangin. Sa gitna ng ulan at dilim ng Bicol, nagsimula ang isang karera. Alam ni Magdalena kung saan pupunta ang van. Hindi ito pupunta sa Maynila. Pupunta ito sa inabandonang warehouse ng St. Jude Clinic sa paanan ng Mayon. Ang lugar kung saan itinatambak ang mga expired na gamot at mga lihim na dokumento. Ang amoy ng gasolina ay tila isang nakalulunod na usok na humahalot sa pandama ni Magdalena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang hapdi sa kanyang ulo ay tila isang kumikirot na kidlat. Sa dilim ng warehouse, nakita niya ang bulto ni Arturo, hawak ang isang nakasinding lighter. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata, ang mga mata ng isang taong nawala na sa katinuan. Arturo, huwag. Paos na bulong ni Magdalena, habang pilit na gumagapang patungo sa sanggol na nakahiga sa isang maruming mesa. Huli na, Magdalena. Kapag naging abo ang warehouse na ito, mawawala ang lahat ng ebidensya ng pagkakamali ng St. Jude. At ikaw? Ikaw ang magiging baliw na kidnapper na sumunog sa sarili at sa bata. Tawa ni Arturo, isang tawang puno ng demonyo. Ngunit bago pa man mabitawan ni Arturo ang lighter,
isang malakas na tunog ng mga sirena at paghinto ng mga sasakyan ang yumanig sa buong paligid. Ang malalaking floodlight ng mga sasakyan ng pulis at ng barangay patrol ay tumagos sa mga siwang ng lumang warehouse. Arturo Villaflor! Lumabas ka riyan na nakataas ang mga kamay. Napapalibutan ka na namin. Ang boses ng kapitan ng barangay ay umalingaw-ngaw gamit ang megaphone. Bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Pumasok si Rosario, kasama si Dr. Gabriel at ang mga opisyal ng barangay. Ang mukha ni Rosario ay hindi na puno ng takot, ito ay puno ng isang uri ng tapang na tanging isang ina lamang ang mayroon. Bitawan mo ang lighter, Arturo. Alam na ng lahat ang ginawa mo. Sigaw ni Rosario. Rosario, anong ginagawa mo rito? Kampihan mo ako. Para sa karangalan natin ito. Depensa ni Arturo, habang pilit na itinatago ang kanyang pangininig. Karangalan? Ang pumatay ng bata para sa pera at posisyon ay hindi karangalan, Arturo. Ito ay kasamaan. Lumapit si Rosario, hindi inirerespeto ang banta ng apoy. Ibinigay sa akin ni Dr. Gabriel ang lahat ng kopya ng files. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang sanggol na yan ay hindi Villaflor at lalong hindi sa akin. Mabilis na sinamantala ni Magdalena ang pagkakataon. Kahit nahihilo, dinaluhong niya ang sanggol at niyakap ito ng mahigpit, iniiwas sa direksyon ni Arturo. Sa isang iglap, sinugod ng mga pulis si Arturo at pilit na kinuha ang lighter bago pa ito makalika ng trahedya. Dito, dalhin niyo ang bata sa ambulansya. Utos ni Dr. Gabriel. Sa labas ng warehouse, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan at ng bulkang mayon, nagtipon ang mga tao ng barangay. Ang lahat ay nakasaksi sa pagkakaladkad kay Arturo patungo sa police car. Ngunit ang mas mahalagang tagpo ay nangyari sa harap ng lahat. Humarap si Rosario sa kapitan ng barangay at sa mga residente. Hawak niya ang kamay ni Magdalena na kasalukuyang inaalalayan ng mga paramedic habang karga ang sanggol. Mga kababayan, makinig kayo. Ang boses ni Rosario ay malinaw at buo. Ako ay humihingi ng tawad sa inyong lahat, nagsinungaling kami. Ang sanggol na ito ay hindi ko tunay na anak, si Magdalena ang tunay na nagluwal sa kanya. Siya ang nagsakripisyo ng kanyang katawan at dangal para sa akin, ngunit binaligtad namin siya. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa karamihan. Ngunit itinuloy ni Rosario ang kanyang pagtatapat at ang lalong masakit, ang bata ay biktima ng isang ilegal na eksperimento ng klinika ni Arturo. Hindi siya Villaflor, pero siya ay buhay. At mula sa araw na ito, hindi ko napapayagang mawala ang kanyang tunay na pagkatao. Tumingin si Rosario kay Magdalena, may luha sa kanyang mga mata. Magdalena, ikaw ang tunay na ina, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa dugong ibinigay mo sa kanya para mabuhay siya. Inilabas ni Dr. Gabriel ang mga legal na dokumento ng klinika at ang mga resulta ng DNA. Ang ebidensyang ito ay sapat na para ipakulong si Arturo at pasara ang St. Jude Clinic. Ang bata ay nangangailangan ng patuloy na gamutan at sisiguraduhin nating makukuha niya iyon. Lumapit ang mga residente ng barangay, ang mga taong dati ay humuhusga kay Magdalena. Isa-isa silang humingi ng paumanhin. Ang hiyang, kinatatakutan ni Rosario ay napalitan ng isang malalim na respeto para sa dalawang babaeng piniling protektahan ang isang inosenteng buhay laban sa isang makapangyarihang kaaway. Inabot ni Magdalena ang sanggol kay Rosario para sa isang sandali. Hawakan mo siya, Rosario. Hawakan mo ang anak nating dalawa. Sa unang pagkakataon, ang sanggol ay naglabas ng isang mahinang tawa. Tila nararamdaman ang pagtatapos ng gabi ng kasinungalingan. Ang bawat salitang binitawan ng babaeng nakaitim ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa puso ni Magdalena. Nakatayo si Senyora Elvira sa tapat ng kanilang maliit na bahay sa barangay, hawak ang mga dokumentong nagpapatunay na ang foytay na ipinasok kay Magdalena ay kinuha mula sa kanyang deposito sa St. Jude Clinic nang walang pahintulot. Nawalan ako ng anak 10 taon na ang nakalilipas, at ang foytay na iyon ang tanging natitira sa alaala ng asawa ko. Sabi ni Elvira, may luha sa kanyang mga mata. Narito ako para bawiin ang sa akin. Niyakap ni Magdalena ang sanggol ng mas mahigpit. Senyora, naintindihan ko ang sakit nyo.
Pero ang batang ito, hindi siya isang gamit na maaari ninyong bawiin na parang kinuha sa tindahan. Sa loob ng 9 na buwan, ang dugo ko ang naging dugo niya. Ang bawat buto niya ay nabuo mula sa nutrisyon ng katawan ko. Ako ang nanganak sa kanya. At ako ang nagpalaki sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Singit ni Rosario, tumayo siya sa tabi ng kanyang kapatid. Senyora, kung gusto ninyong bawiin ang bata, kailangan niyo kaming dumaan sa aming mga bangkay. Ngunit ang tensyon ay naputol nang biglang mangisay ang sanggol sa bisig ni Magdalena. Ang kanyang lagnat ay muling tumaas at ang kanyang balat ay lalong naging asul. Ang transplant! Sigaw ni Dr. Gabriel nakakarating lang. Kailangan na natin ang bone marrow donor ngayon din. Senyora Elvira, kung kayo ang biological mother ng Foytay, kayo ang may pinakamalaking pagkakataon na maging match sa bata. Natigilan si Elvira. Ang kanyang pagnanais na bawiin ang bata ay nauwi sa isang mabigat na desisyon. Sa loob ng operating room ng ospital ng probinsya, ang 3 babae na nag-aagawan sa isang buhay ay nagtagpo-tagpo sa ilalim ng iisang layunin, ang iligtas ang bata. Si Elvira ang nagbigay ng kailangang marrow. Si Magdalena ang nanatili sa tabi ng bata para magbigay ng gatas at init. At si Rosario ang nag-asikaso sa lahat ng legal na gastusin at proteksyon laban sa mga tauhan ni Arturo. Makalipas ang 10 oras na operasyon, lumabas si Dr. Gabriel na may ngiti sa mga mata. Stable na ang baby. Ang katawan niya ay tinanggap ang transplant. Ligtas na siya. Napaupo si Magdalena sa sahig, humahagulgol sa sobrang pasasalamat. Lumapit si Rosario at niyakap siya ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, wala ng senyora at katulong. 2 kapatid lamang ang nagkakaisa sa harap ng isang himala. Lumapit din si Senyora Elvira, na mukhang mahina pa mula sa procedure. Tiningnan niya ang sanggol sa loob ng salamin ng PICU. Nakita ko kung paano mo siya tinitignan, Magdalena, bulong ni Elvira. Ang pagiging ina ay hindi lang pala tungkol sa DNA, ito ay tungkol sa kung sino ang handang mamatay para mabuhay ang bata. Hindi ko na siya babawiin, hahayaan ko siyang lumaki sa piling ninyong dalawa. Pero sana, hayaan niyo akong maging bahagi ng kanyang buhay bilang kanyang lola o madrina. Ngumiti si Magdalena sa gitna ng kanyang mga luha. Salamat, senyora. Ang batang ito ay tunay na pinagpala. Marami siyang ina. Sa labas ng ospital, narinig nila ang balita. Si Arturo ay formal ng kinasuhan at tinanggalan ng lahat ng ari-arian dahil sa ilegal na operasyon ng St. Jude Clinic. Ang kanyang kasakiman ay naghatid sa kanya sa dilim ng rehas, habang ang kanyang anak ay nakahanap ng tunay na pamilya. 1 taon nang lumipas mula noong gabing tila gumuho ang langit sa paanan ng Bulkang Mayon. Ngayon, ang sikat ng araw sa Bicol ay tila mas maliwanag, at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng sariwang palay at bulaklak ng sili. Sa isang maliit ngunit malinis na klinika sa kanilang barangay, abala si Magdalena sa pag-aayos ng mga gamit pang midwife. Ang klinikang ito ay hindi lamang basta gusali, ito ay simbolo ng bagong simula. Sa tulong ng donasyon ni Senyora Elvira at ng natitirang yaman ni Rosario, itinayo nila ang Pusod ng Pag-asa Center, isang lugar kung saan ang mga mahihirap na ina ay maaring manganak ng libre at ligtas. Magdalena, heto na ang merienda natin! Tawag ni Rosario mula sa kusina sa likod ng klinika. Lumabas si Rosario, suot ang isang simpleng duster, malayo sa maranyang lace na suot niya noon sa simbahan. Hawak niya ang isang tray ng biko at mainit na tsokolate. Ngunit ang mas mahalaga, nakasunod sa kanya ang isang malusog at bibong bata na naglalakad na ng paika-ika. Ang maliit na si Benedicto. Nanay Magda! Mami Rosario! Sigaw ng bata habang tumatakbo patungo sa kanila. Mabilis na binuhat ni Magdalena ang bata at hinalikan sa pisngi. Ang kulay asul na labi noon ay mapula na ngayon at ang kanyang paghinga ay malalim at malaya. Ang himala ng medisina at ng pag-ibig ay tuluyan ng nagtagumpay. Sabi ng abogada natin kanina, ayos na ang lahat ng papeles, sabi ni Rosario habang hinahaplos ang buhok ni Benedicto. Ang pangalan mo, Magdalena, ang nakasulat bilang ina. At ako naman ang legal guardian. Pero sa mata ng bata,
Dalawa tayong nanay niya. Hindi na mahalaga kung anong nakasulat sa papel, Rosario. Sagot ni Magdalena ng may ngiti. Ang mahalaga ay ang katotohanan hinding-hindi na siya mag-iisa. Natutunan ko na ang pagiging ina ay hindi natatapos sa pagputol ng pusod. Ito ay isang habambuhay na pagbabantay. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Si Arturo ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang habambuhay na sentensya sa kulungan dahil sa kasong kidnapping at human trafficking. Ang kanyang pamilya ay itinakwil siya at ang kanyang yaman ay ginamit para bayaran ang mga biktima ng St. Jude Clinic. Ang klinikang iyon ay giniba na at sa itaas nito ay itinatayo ng isang public park. Si Dr. Gabriel naman ay madalas bumisita sa Bicol. Siya ang tumatayong doktor ng klinika ni Magdalena at unti-unti ay nagkakaroon sila ng isang malalim na pagkakaibigan na higit pa sa pagiging magkasama sa trabaho. Isang pag-ibig na binuo sa gitna ng pakikipaglaban para sa katarungan. Golden moment. Nang sumapit ang hapon, naglakad ang magkapatid kasama ang bata patungo sa dalampasigan kung saan tanaw ang Bulkang Mayon. Ang bulkan ay sadyang perpekto ang hugis, payapa, ngunit makapangyarihan, tila si Magdalena. Dito ka nang galing, Benedicto, bulong ni Magdalena habang nakatingin sa malawak na dagat. Sa pagitan ng dalawang ina na handang ialay ang lahat para sa iyo, kinuha ni Rosario ang kamay ni Magdalena at tinagsama ang kanilang mga palad sa balikat ng bata. Salamat Magdalena, salamat sa pagpapatawad sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging ina, kahit sa ibang paraan. Walang anuman, ate, sagot ni Magdalena. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya itong ate mula noong mangyari ang binyag. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang anino ng tatlo ay naging isa sa buhanginan. Wala ng senyora at katulong. Wala ng lihim at kasinungalingan. Tanging ang katotohanan na ang pag-ibig ng isang ina ay walang hangganan, walang kinikilalang dugo, at hinding-hindi mapuputol ng anumang bagyo. Ang pusod ng pag-asa ay mananatiling matatag kasing tatag ng Bulkang Mayon, nagpapaalala sa lahat na sa bawat sakit ng pangangana, laging may kasunod na ligaya ng pagsilang sa isang mas maliwanag na bukas.